Sabi po ng kampo ni Digong, sabi din niya na si Aguirre, attorney, litsugas na to, pasimuno sa kabulastugan, kasinungalingan, at nagpapagamit sa mga politiko. Yan. Antindi, no? Yung ating mga lawyers, yung ating mga abogado, abay sirang-sira ang propesyon. Dinudungisan nyo ang propesyon ng mga abogado or ng abogasya. Yun ba yan? Anyway, sabi niya, let's move on. Kalimutan na daw lahat. Tapos na daw ang kaso or ang issue nga tungkol kay Senator De Lima. Kakapal ng mukha, no? Ang titibay ng sikmura. Ngayon yung sasabihing move on? Buwesit na to. Sinimulan nyo ang kalokohang ito, tapos hanggang doon na lang yon. Hindi kayo mananagot sa batas at sa taong bayan, ang swerte nyo. Kayo lang po ba ang anak ng Panginoon? O baka nga hindi kayo anak ng Diyos. Baka kayo anak ng mga demonyo. Diba? Let's move on down. Gusto nyo kayo ang tumapos. Kayo ang nagsimula ng kademonyuhan, kabulastugan, kagaguhan. Matindi ang ginawa nyo kay Senator De Lima. Pero gusto nyo tapusin na lang ng ganon-ganon? Hindi, wala kayong karapatan. Natapusin ng ganon-ganon lang yon. Ulitin ko sa Senator De Lima, ang tatapos ng lahat ng yan. Nasa kanya. Siya dapat, or anong term nun? Nasa kanya dapat ang huling halakhak. Ang totoo niyan, wala namang paghihiganti sa dibdib ni Senator De Lima. Ang sa kanya lang, dapat kayong mapanagot sa batas. Dapat kayong managot sa taong bayan dahil isa lang si Senator De Lima sa mga biktima nyo. Isa lang. At ang inaalala ni Senator De Lima, sana ay mabigyan din ng hustisya yung marami pang biktima. Yan po ang punto niya. O, ayan. Diba? Nakakagalit din eh. Sana may mag-donate ng reading glass. Hindi. Ito yung mga mamurahin lang na reading glass. Anyway, hindi daw siya nag-medal dito sa issue na ito ni Senator De Lima. Yan daw ay pinag-aralan ng mga prosecutors bago pa man din inihain ang kaso. May probable cause, kaya daw may nilabas na warrant of arrest. Ilabas yang lahat ng hunghang at nagpagamit din ng mga prosecutors. Dapat ilabas din yung mga yan. Kasama sila sa mga dapat managot. Sa tingin ko yung mga kuno ay mga prosecutors na pinag-aralan naman daw ang kasong ito ni Senator De Lima. Ay dapat din sanang managot. Dapat managot din yung mga yan. Wala daw kinalaman etong isang ito. At minsan daw, hindi pinakialaman ni Digong ang kaso ni Senator De Lima. Yun daw ay nagsimula or ang paghain daw ng reklamo ay nagsimula sa Kongreso. Kongreso na hawak sa liig ni Digong. Tapos sasabihin nyo, walang pakialam. Alam niyo po, Mr. Aguirre, huwag niyo naman pong masyadong ginagago. Huwag niyo naman pong masyadong dinidimin ang mga kababayan natin. Dahil akala nyo, mauuto nyo pa, mapapaniwala pa ng mga kabulastugan nyo ang mga kababayan natin. Sa mga kababayan naman natin, na posibleng napapaniwala pa ng mga ganitong klaseng tao, kayo ay kawawa. Huwag kayong papanig. Huwag nyo tanggapin sa sarili nyo na kayo ay nagiging kawawa. Nababaluktot ang kaisipan nyo. Abay, napakahirap ibalik niyan. Totoo bibili na nga ng isa mamaya. Ito po ay nabibili lang dito sa amin kasi ako'y nagtaka. Ako na may magpapacheck na medyo nahihirapan akong magbasa. Basa lang naman pero malinaw pa yung mata ko. So yun. Doon sa mga kababayan natin na napapaniwala at nabaluktot na ang kaisipan, alam, nakakaawa po kayo. Napakahirap niyan, totoo. Napakahirap pong ibalik o ituwid muli ang kaisipan nyo. Napakahirap niyan. At ang nagiging apektado niyan ay yung buhay nyo. Okay. So sa mga kababayan natin na kahit paano ay tuwid pa ang kaisipan, ang hawakan nyo yan. Huwag niyong pakakawalan ang tuwid nyong kaisipan. Okay. Wala daw kinalaman etong si Digong. Ito yung nakakapag-init dito eh. Yung wala daw kinalaman si Digong sa kasong inihain sa kanya. Diba? Nakakagigil yan. Litsugas na ito. Ulitin ko
Hindi niyo kinaya sa Senator De Lima. Nakatayo siya hanggang sa ngayon. Lalo siyang tumapang sa pagpapahirap niyo sa kanya sa kulungan. Tapos ngayon niyo pa siya hahamunin uli. Ngayon niyo pa siya tatakutin uli. Diyos ko po, patawa na kayo. Ang pagkakaalam natin, kayong mga kampon ni Satanas, kayong mga Duterte, at mga alipores nga ni Duterte, ang palubog. Good luck.